Sa isang liblib na bayan sa gilid ng kabundukan, may isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Wala nang nakatira rito ng halos 50 taon, ngunit may mga usap-usapan na sa tuwing sasapit ang alas 12 ng hating gabi, may maririnig kang kaluskos, mahihinang pag-iyak, at minsan ay sigaw ng isang babae na tila nagmamakaawa. Ayon sa matatanda, ang bahay na iyon ay dating pag-aari ng pamilyang Rodriguez. Isang pamilyang mayaman, ngunit puno ng trahedya. Ang mag-asawang Don Ernesto at Doña Beatrice ay may isang anak na babae, si Isabela. Isang gabi, natagpuan na lang ang dalaga na wala ng buhay sa loob ng kanyang silid. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay nanatiling misteryo. Ngunit may mga bulong na hindi siya basta namatay. May pumatay sa kanya. Mula noon, walang sino man ang tumagal sa paninirahan sa bahay. Ang sino mang nagtangkang lumipat ay nakaranas ng kababalaghan. May nawawalang gamit. May naririnig na mga yabag sa hagdan kahit walang tao. At ang pinakanakakatakot sa lahat, ang pagbukas ng isang pintuang hindi dapat bumukas. Isang araw, dumating sa bayan si Miguel, isang batang mamamahayag na mahilig sa misteryo. Narinig niya ang tungkol sa lumang bahay at nagdesisyong tuklasin ang katotohanan. Sa una, tila wala namang kakaiba. Ngunit nang magtagal siya sa loob, unti-unting lumalabas ang madilim na lihim ng bahay. Ano ang tunay na nangyari kay Isabela? Ano ang lihim sa likod ng pintuang bumubukas tuwing hating gabi? At may paraan pa ba upang takasan ang sumpang bumabalot sa lumang bahay? Simula pa lang ito ng isang bangungot na hindi na niya matatakasan. Nang gabing iyon, nanatili si Miguel sa loob ng lumang bahay ng mga Rodriguez. May dala siyang flashlight, isang voice recorder, at isang lumang journal na nakuha niya mula sa isang lokal na aklatan. Ayon sa journal, ang bahay ay may isang silid sa ikalawang palapag na mahigpit na ipinagbabawal buksan noon pa man. Doon umano namatay si Isabela. Habang tinatalakay niya ang journal sa kanyang recorder, napansin niyang lumalamig ang paligid. Dahan-dahang pumapaligid ang kakaibang katahimikan. Sa kabila ng kanyang kaba, nagdesisyon siyang akyatin ang hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Sa bawat hakbang niya, tila may bumibigat sa kanyang katawan. Ang hagdan ay lumalangit-ngit sa bawat apak niya. At sa kanyang pag-angat ng flashlight, napansin niyang may mga lumang larawan sa dingding. Lahat ng larawan ay ng pamilyang Rodriguez. Ngunit may isang larawan na bumagabag sa kanya. Isang litrato ni Isabela, nakatitig sa kanya na parang buhay. Nang makarating siya sa dulo ng hagdan, tumambad sa kanya ang isang pintuan na naiiba sa lahat. Ito lang ang pintuang may lumang kandado at tila may nakaukit na kakaibang simbolo sa kahoy. Sa kanyang paglapit, biglang sumipol ang malamig na hangin. Napansin niyang may mga kuko o gasgas sa kahoy na parang may nagpumilit lumabas mula sa loob. Dahan-dahan niyang inilapat ang kamay sa pinto. Bigla niyang naramdaman ang malagkit na dampi ng isang malamig na palad sa kanyang balikat. Napabalikwas siya. Itinapat ang flashlight sa kanyang likuran. Walang tao. Ngunit sa sulok ng kanyang mata, may aninong gumalaw. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumayo ang kanyang balahibo. At bago pa niya magawang lumingon ng tuluyan, tok, tok, tok. May kumatok mula sa loob ng silid. Huminto siya. Nanginginig ang kanyang kamay habang iniangat ang flashlight papunta sa kandado. At sa isang iglap, biglang bumukas ang pinto. Sa loob, isang malamlam na ilaw ang lumitaw. At sa kadiliman, isang figura ang nakatayo. Isang babae, may dugo ang kasuotan, at mga matang punong-puno ng puot. At sa mahina, nanginginig na tinig, bumulong ito. "Bakit ka nandito?" Napatigalgal si Miguel. Ang malamig na hangin mula sa loob ng silid ay tila pumalibot sa kanya.
Hinihigop ang lahat ng init sa kanyang katawan. Ang babaeng nakatayo sa loob, maputla, duguan ang bestida, at may matang puno ng dalamhati, ay unti-unting lumapit. "Bakit ka nandito?" Muling bulong ng babae. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat, mas malamig, at mas nakapangingilabot ang tinig nito. Napaatras si Miguel. Nanginginig ang kanyang kamay habang tinutok ang flashlight sa babae. Ngunit nang tumama ang liwanag dito, napansin niyang wala itong anino. Napansin din niya ang sahig ng silid. May mga luma ng bakas ng dugo. Tila gumagapang mula sa isang sulok ng kwarto patungo sa pintuan. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya ay may mabigat na kamay na humahawak sa kanyang balikat. Biglang bumigat ang kanyang paghinga. Napansin niyang ang babae ay hindi basta nakatingin sa kanya. Tila may hinahanap ito o may inaantay. Napansin niya rin ang isang lumang mesa sa gilid ng silid. May isang lumang diary na nakapatong dito. Natatakpan ng alikabok at tuyong dugo. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahan niyang kinuha ito. Sa kanyang paghawak sa diary, biglang nagbago ang lahat. Nawala ang babae. Tahimik ang paligid. Ang malamig na hangin ay tila humupa. Dali-dali niyang binuksan ang diary at naghahanap ng anumang maaaring magpaliwanag sa mga nangyayari. Enero 12, 1952. Hindi na ako makakatakas. Alam ko na ang katotohanan. Hindi ito isang aksidente. Hindi ito isang pagkakamali. May gusto silang itago. At alam kong babalik sila para sa akin. Kung may makakabasa nito, mangyaring, "Huwag mong buksan ang pinto. Huwag mong..." Naputol ang pahina. Ngunit bago pa man niya maunawaan ang ibig sabihin ng kanyang nabasa, biglang nagsara ang pinto sa likod niya. "Plug!" Napatayo siya at dali-daling sinubukang buksan ito. Ngunit nakalak na ito mula sa labas. At sa gilid ng kanyang mata, may gumalaw sa ilalim ng kama. Muli siyang napalingon. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa sa silid. May isang kamay na gumagapang palabas mula sa ilalim ng kama. Isang kamay na madilim. May mahahabang kuko. At may dumadaloy na itim na likido. At mula sa dilim, isang tinig ang bumulong sa kanyang tenga. "Hindi ka na makakalabas." Nanginginig si Miguel habang nakatitig sa kamay na unti-unting lumalabas mula sa ilalim ng kama. Ang mahahabang kuko nito ay gumagasgas sa sahig. At ang itim na likidong dumadaloy mula rito ay nagiiwan ng malagkit na bakas. Kasabay nito, isang malamig na hininga ang kanyang naramdaman sa kanyang batok. Tila may isa pang nilalang na nakatayo sa kanyang likuran. Sinubukan niyang umatras, ngunit ang kanyang katawan ay tila naparalisa sa matinding takot. Ang tinig na bumulong sa kanya kanina ay muling nagsalita, ngunit ngayon ay mas malakas at mas nakakakilabot. "Matagal kitang hinintay." Biglang bumilis ang paggalaw ng kamay sa sahig. Mula sa ilalim ng kama, lumitaw ang isang nilalang. Isang nilalang na halos hindi na tao. Ang balat nito ay nangingitim. Ang mga mata ay puti at walang itim na balintataw. At ang bibig nito ay punong-puno ng matutulis na ngipin. Napasinghap si Miguel at napaatras patungo sa pinto. Pilit na kinakalampag ito sa pag-asang magbubukas ito. Ngunit tila lumalalim ang dilim sa loob ng silid. Ang hangin ay bumigat at ang anino ng nilalang ay lumawak. Unti-unting gumagapang sa sahig at dingding. Unti-unting pumapalibot sa kanya. Muli niyang ibinaling ang tingin sa diary na hawak niya. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari noon. Kung paano nakatakas ang sino mang nagsulat nito. Ngunit bago niya maituloy ang pagbabasa, biglang nagbago ang kanyang paligid. Ang madilim na silid ay napalitan ng isang lumang bersyon nito. Parang bumalik sa nakaraan. Ang kama ay hindi na sirang-sira. May nakahiga rito, isang batang babae, si Isabela. Nanlaki ang mga mata ni Miguel nang makita niyang
may isang lalaki sa tabi ng kama. Matangkad, nakasuot ng itim na Amerikana, at hindi makita ang muka dahil sa anino. May hawak itong lubid, at unti-unting isinusuot sa leeg ng batang babae. Nagsimulang magpumiglas si Isabela. Pinilit niyang sumigaw, ngunit tila walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Ang lalaking nasa anino ay dahan-dahang humigpit ang hawak sa lubid, hanggang sa huminto ang paggalaw ng bata. At bago pa man tuluyang mawala ang pangitain, lumingon ang lalaking nasa anino, diretso kay Miguel. Ikaw ang susunod. Nagbalik ang kanyang diwa sa kasalukuyan. Napahiyaw siya nang makitang nasa harapan na niya ang nilalang mula sa ilalim ng kama. Ngayon ay nakatayo na, nakangiti ng ubod ng sama, at may dahan-dahang bumubulong sa kanyang tenga. Wala nang makakalabas dito, kasama ka na namin. Biglang bumukas ang pinto. Isang puwersa ang humila kay Miguel palabas ng silid. Sa isang iglap, natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na nakahandusay sa sahig ng madilim na pasilyo. Ngunit nang siya ay tumayo at lumingon, nakita niyang ang pinto ng silid ay muling nagsara. At sa loob nito, may mga matang nakasilip sa pagitan ng siwang ng pintuan. Tinitigan siya ng mga matang iyon. At bago tuluyang maglaho ang imahe ng nilalang, narinig niyang muli ang malalim nitong boses. Babalik ka rin. Hingal na hingal si Miguel matapos siyang mahila palabas ng silid. Nanginginig ang kanyang buong katawan, at ang kanyang puso ay bumibilis sa matinding kaba. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang naririnig ang tinig ng nilalang sa loob. Babalik ka rin. Ngunit sino ang humila sa kanya palabas? Nilingon niya ang paligid, ngunit wala siyang ibang tao sa pasilyo. Ang buong bahay ay tila mas lumamig, mas dumilim, at ang katahimikan ay hindi pangkaraniwan. Naramdaman niyang basa ang kanyang noo, pawis, ngunit may halong malagkit na likido. Nang tingnan niya ang kanyang kamay, nanlaki ang kanyang mga mata. Dugo. Napaatras siya. Kasabay nito, napansin niyang ang diary na hawak niya ay may bagong sulat na hindi niya pa nakita kanina. Dali-dali niyang binuksan ito at naghahanap ng sagot. Enero 14, 1952. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan na nariyan ka na sa bahay. Huli na ang lahat. Ang pinto sa ikalawang palapag ay hindi basta-basta bumubukas. Ito ay isang bitag. At kung narinig mo na ang kanyang tinig, hindi mo na siya matatakasan. Ang sumpa ay nakadikit na sa iyo. May isang paraan upang makaalis. Ngunit kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Hanapin mo ang lumang bodega sa ilalim ng bahay. Doon nakatago ang sikreto ng pamilya Rodriguez. Ngunit mag-ingat ka, sapagkat hindi lahat ng patay ay nananatiling patay. Napalunok si Miguel. Ang lumang bodega? Matagal nang sinasabi ng mga matatanda sa bayan na may mga lihim na lagusan ng lumang bahay, ngunit walang makapagpatunay. Ngayon, may pagkakataon siyang malaman ang totoo. Sinubukan niyang humakbang, ngunit bago pa man siya makagalaw, may narinig siyang kaluskos mula sa dulo ng pasilyo. Mabagal, mabigat, may paparating. Pinatay niya ang kanyang flashlight at sumandal sa pader. Pilit na pinakikiramdaman ang tunog. Ang yabag ay papalapit, papalapit, hanggang sa ito ay tumigil sa harap ng silid na kanyang pinanggalingan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, umaasang hindi siya mapapansin. Tok, tok, tok. 3 marahang katok sa pinto. Kasunod nito, narinig niya ang mahina ngunit matalim na tinig na pumuno sa hangin. Miguel, alam kong nandyan ka. Parang napako siya sa kinatatayuan. Hindi niya alam kung tatakbo siya o mananatiling nakatago. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, ang pinto sa kanyang likuran, ang pinto sa kabilang silid, ay bumukas ng dahan-dahan. At mula rito, isang kamay ang sumunggab sa kanya at hinila siya paloob. Bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman, isang babala ang kanyang narinig.
Huwag kang lilingon. Nawala ang lahat ng liwanag nang mahila si Miguel sa loob ng madilim na silid. Ramdam niya ang malamig na hangin na bumalot sa kanyang balat. At ang kanyang puso ay halos kumawala sa kanyang dibdib sa sobrang takot. Ang boses na nagbigay ng babala ay muling nagsalita. Mahina. Pabulong, ngunit may halong pagmamakaawa. Huwag kang lilingon, Miguel. Kahit anong mangyari, huwag kang lilingon. Napatigil siya. Paano nito nalaman ang pangalan ko? Pakiramdam niya ay may isang presensya sa kanyang likuran. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag, ngunit nararamdaman niyang nakatitig sa kanya. Napalunok siya. Pinilit manatili sa kanyang posisyon. Ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig sa kaba. Unti-unting may narinig siyang yabag sa sahig. Mabagal. Hindi pantay. Parang may nilalang na pilit lumalapit sa kanya. Tap, tap, tap. Kasabay nito, may malamig na hiningang dumampi sa kanyang batok. Miguel! Isang bulong ang narinig niya. Napakalapit. Parang nasa mismong tenga niya. Napakagatlabi siya upang hindi mapasigaw. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang lumabas. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naipit sa pagitan ng takot at matinding pag-aalinlangan. Sundin mo ang sinabi ko. Huwag kang lilingon. Muling bumulong ang tinig. Ngunit sa kabila ng babala, hindi niya mapigilang itaas ang kanyang paningin. Sa kanyang harapan, may lumang salamin na bahagyang natatakpan ng alikabok. At sa loob ng salamin, nakita niya ang kanyang sarili. Ngunit hindi siya mag-isa. Sa kanyang likuran, may isang anino. Hindi malinaw ang itsura, ngunit ang anyo nito ay tila hindi na tao. Mahaba ang mga daliri, nakabaluktot ang katawan, at ang ulo nito ay dahan-dahang tumagilid na parang isang sirang manika. Miguel! Muling tumawag ang tinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang bulong. Mabilis na nagbago ang paligid. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng silid. Nagbagsakan ang mga lumang libro mula sa estante. At ang pinto sa kanyang harapan ay nagsimulang kumalabog na parang may gustong pumasok mula sa labas. Blag! 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 Napapikit si Miguel. Pilit na pinakikiramdaman ang nangyayari. Ngunit nang dumilat siya, naglaho na ang kanyang refleksyon sa salamin. Napalunok siya. Wala na ang kanyang refleksyon. Ngunit ang anino sa kanyang likuran ay naroon pa rin. At ngayon, dahan-dahan itong lumalapit. Hindi niya na napigilan. Bago pa niya mawari ang kanyang ginagawa, napalingon siya. At doon niya ito nakita. Isang nilalang na wala ng mukha. Tanging isang malawak na itim na puwang kung saan dapat naroon ang mga mata at bibig. Ang katawan nito ay payat, mistulang nabubulok, at sa sandaling tumambad ito sa kanyang paningin, bumukas ang kanyang bibig ng sobrang laki. Mabilis na gumalaw ang nilalang, sinunggaban siya. Ngunit bago pa siya mahawakan, may isang kamay na muling humila sa kanya. Muli siyang napatili. Ngunit sa isang iglap, nakalabas na siya ng silid at nasa pasilyo na naman. Ang kanyang hininga ay hingal na hingal at sa harapan niya, nakita niya ang isang matandang babae. Puti na ang buhok, may malalim na mata at may hawak na isang rosaryo. Nagising mo siya, pero hindi pa huli ang lahat. Anang matanda. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin. Kailangan nating tapusin ang sumpang ito. Napatitig si Miguel sa kanya. Hindi alam kung dapat siyang magtiwala. Ngunit nang lumingon siya pabalik sa silid, nakita niya ang pinto nito na unti-unting bumubukas muli. At sa loob ng siwang, isang pares ng walang matang-mata ang muling tumingin sa kanya. Dali-dali siyang bumaling pabalik sa matanda. Sino ka? Tanong niya. Matalim ang titig ng babae bago ito sumagot. Ako lang ang natitirang saksi sa kasalanan ng pamilyang Rodriguez. At kung hindi natin maaayos ito, pareho tayong mamamatay. Hindi alam ni Miguel kung magtitiwala siya sa matandang babae na nasa kanyang harapan. Ngunit isang bagay ang tiyak. Mas mabuti nang sumama sa kanya kaysa maiwan sa dilim kasama ang nilalang
na nasa silid. Wala na tayong oras. Sumunod ka sa akin. Wika ng matanda bago mabilis na tumalikod at naglakad papunta sa dulo ng pasilyo. Muli siyang lumingon sa pinto ng silid. Bahagyang nakabukas ito at mula sa siwang, nakita niyang dahan-dahang umaabot ang isang maitim at payat na kamay. Hindi na siya nag-isip ng 2 beses. Dali-dali niyang sinundan ang matanda. Bumaba sila sa lumang hagdanan. Ang kahoy nito'y lumalangit-ngit sa bawat hakbang nila. Habang pababa, nagsalita ang matanda. Ako si Aling Marta. Matagal ko nang gustong tapusin ang sumpang ito, pero hindi ko magawa mag-isa. Ano bang nangyayari sa bahay na to? Ano yung nilalang na yon? Tanong ni Miguel. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na tinig. Isabela, sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Ang batang hindi dapat namatay. Napatingin si Miguel sa kanya. Isabela? Ang batang nakita niya sa kanyang pangitain? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ngunit bago makasagot si Aling Marta, may malakas na bumagsak mula sa itaas. Blag! Pareho silang napatigil. Napatingala si Miguel sa itaas ng hagdanan. Wala siyang nakikita, pero alam niyang may kung anong gumagalaw sa dilim. Dali! Kailangan nating makarating sa bodega! Sigaw ni Aling Marta bago muling tumakbo. Hindi na nagtanong si Miguel. Sumunod siya sa matanda, patungo sa likod ng bahay. Nang makarating sila sa kusina, tinanggal ni Aling Marta ang isang lumang alpombra at tumambad ang isang kahoy na lupon sa sahig. Lumuhod ang matanda at hinila ang isang rustikadong hawakan. Dahan-dahang bumukas ang isang lagusan. Dito tayo, wika niya. Ito lang ang ligtas na lugar sa bahay na ito. Pero bago pa sila makababa, biglang lumamig ang hangin. Napahinto si Miguel. May nakatayo sa kabilang bahagi ng kusina. Isang babae, maputla, mahaba ang buhok. Nakatayo lamang ito roon, nakayuko at hindi gumagalaw. Si Isabela. Halos hindi makahinga si Miguel. Hindi siya makagalaw. Hindi niya alam kung ito ba ang batang nakita niya sa pangitain o ang nilalang na gustong kunin ang kanyang buhay. Miguel! Mahina at malamig na tinig ang lumabas sa bibig ng babae. Napaatras si Miguel. Nanginginig ang kanyang kamay habang pilit na iniwasan ang makipagtitigan dito. Ngunit bago pa niya maisara ang lagusan para makaligtas, bumaling sa kanya ang muka ng babae. Wala itong mata, wala itong bibig. At sa isang iglap, sumugod ito sa kanya. Nakadilat ang isang walang katapusang kadiliman sa mukha nito. Miguel, halika dito! Sigaw ni Aling Marta. Hinila siya pababa sa lagusan. Pagkasarado ng pinto ng bodega, narinig nila ang isang nakakakilabot na sigaw mula sa taas. Isang sigaw ng isang nilalang na hindi na tao. Sa ilalim ng lupa, sa loob ng madilim at makipot na bodega, hingal na hingal si Miguel habang pilit na pinapakiramdaman ng lahat. Tahimik. Ngunit sa katahimikan, narinig niya ang mahina at basag na tinig ni Aling Marta. Kailangan mong malaman ang totoo tungkol kay Isabela at sa pamilya mo. Napakunot ang noo ni Miguel. Pamilya ko? Dahan-dahang tumango ang matanda. Ikaw ang huling Rodriguez. Nanlaki ang mga mata ni Miguel sa narinig. Ano? Anong ibig mong sabihin? Bulalas niya, habang pilit na nilalamon ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Hindi ko kilala ang mga Rodriguez. Wala akong alam tungkol sa kanila. Matalim ang tingin ni Aling Marta. Sa mahina ngunit nanginginig na tinig, sinabi niya, dahil itinago sa iyo ang katotohanan, itinago nila kung sino ka talaga. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lumang kahon sa sulok ng bodega. Nang buksan ito, tumambad kay Miguel ang isang bungkos ng luma at kupas na mga larawan ng isang malaking pamilya. Sa gitna nito,
may isang matandang lalaki na nakasuot ng lumang Amerikana. May hawak na baston at may mabagsik na tingin. Siya si Don Gregorio Rodriguez, paliwanag ni Aling Marta. Ang pinuno ng pamilyang ito. Noong nabubuhay pa siya, isa siya sa pinakamayamang tao sa bayan. Ngunit may isang madilim na sikreto ang kanyang pamilya. Hinugot ni Miguel ang isa pang larawan. Sa litratong iyon, nakita niya ang isang batang babae na may mahabang buhok at malungkot na mga mata. Si Isabela. Siya si Isabela, ang anak ng tagapaglingkod ng pamilya Rodriguez. Bata pa lang siya, may kakayahan na siyang makakita ng mga espiritu. Paliwanag ni Aling Marta. Napalunok si Miguel. Espiritu? Oo, at dahil sa kakayahan niyang iyon, may isang taong gustong patahimikin siya. Sino? Napabuntong hininga si Aling Marta bago dahan-dahang bumaling kay Miguel. Ang sariling pamilya mo. Ang kasalanan ng Rodriguez. Ayon kay Aling Marta, noong 1952, isang gabing puno ng unos, may nangyaring malagim sa bahay na iyon. Si Isabela, sa murang edad, ay nakakita ng isang madilim na pangitain. Isang aninong gumagapang sa dingding. Isang nilalang na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Sinubukan niyang sabihin ito sa pamilya Rodriguez. Ngunit sa halip na paniwalaan siya, ipiniit siya sa isang silid. Pinaniwalaan ng pamilya Rodriguez na ang bata ay isang sumpa. Ginapos nila siya sa kanyang kama, ikinulong sa kwarto sa ikalawang palapag, ang parehong kwartong pinasok ni Miguel. At sa isang gabi ng matinding bagyo, nakita na lang siya kinabukasan, nakabitin sa kisame, patay. Ngunit ang tunay na tanong ay, nagpakamatay ba talaga siya o may pumatay sa kanya? Ang koneksyon ni Miguel, hindi pa rin makapaniwala si Miguel. Hindi maaaring totoo ito. Bakit niya kailangang malaman ang nakaraan ng mga Rodriguez? Ano ang kinalaman ko sa lahat ng ito? Tanong niya, halos pabulong. Napayuko si Aling Marta bago sumagot. Dahil ikaw, ang huling buhay na Rodriguez. Hindi totoo yan, mariing sagot ni Miguel. Hindi ko sila pamilya. Ngunit may inilabas na isa pang larawan si Aling Marta. Sa larawang iyon, nakita ni Miguel ang isang lalaking kamukhang-kamukha niya. Mas matanda, nakasuot ng lumang damit at nakatayo sa harapan ng mansyon. Siya si Alfonso Rodriguez, paliwanag ni Aling Marta. Ang ama mo. Tumigil ang mundo ni Miguel. Hindi ko siya kilala. Itinago nila sa iyo ang iyong tunay na pagkatao. Itinago nila ang pangalan ng pamilya mo upang hindi ka habulin ng sumpa. Ngunit ngayon na narito ka, gising na siya. Hindi ka na niya pakakawalan. Isang malamig na presensya blag. Biglang may malakas na dagundong mula sa taas. Napatingala si Miguel. Naroon pa rin sila. Ang mga nilalang sa itaas. At hindi na sila nakukontento sa panonood lang. Nagsimulang lumamig ang paligid. Ang mga kandila sa bodega ay isa-isang namatay. Dahan-dahan, isang malamig na hangin ang dumaan sa batok ni Miguel. Kasabay nito, narinig niyang muli ang isang pamilyar na bulong. Miguel, tumayo ang balahibo niya. Sa harapan niya, nakita niya si Aling Marta na biglang nanginig. Tila may nakapasok na ibang presensya sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at sa isang iglap, tumirik ang kanyang mga mata. Napalunok si Miguel habang unti-unting bumangon si Aling Marta. Mula sa pagkakaupo, nag-iba ang kanyang kilos. Para siyang isang manikang ginagalaw ng kung anong hindi nakikitang puwersa. Ang kanyang mga mata, wala nang puti, puro itim. Miguel, mahina ngunit matalim ang tinig nito. Tila maraming boses na nagsasalita ng sabay-sabay. Bakit ka bumalik? Bumalik? Umiling si Miguel. Anong ibig sabihin nito? Hindi siya kailanman nagpunta rito noon.
Aling Marta, nanginginig niyang tawag sa matanda. Anong nangyayari sa inyo? Ngunit hindi siya sinagot nito. Sa halip, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Hindi mo ba naaalala, Miguel? Bumubulong na tanong nito. Ikaw ang nagdala ng sumpang ito noon. Blag! Biglang gumalaw ang paligid. Umugong ang hangin sa loob ng bodega at sa isang iglap, parang lumabo ang kanyang paningin. Nakita niyang unti-unting bumabalik sa dati ang paligid. Hindi na ito isang lumang bodega. Sa halip, nasa loob siya ng isang marangyang silid. Nakaraang hindi niya matandaan. Napalibutan siya ng mamahaling muebles. May chandelier sa itaas at isang malaking bintana na bumubukas patungo sa hardin. Sa gitna ng silid, may isang batang babae, si Isabela. Nanginginig ito, nakaluhod sa sahig, umiiyak. At sa harapan nito, may isang batang lalaki. At ang batang lalaki ay siya. Napalunok si Miguel. Hindi ito totoo. Ngunit narinig niya ang sariling tinig mula sa nakaraan. Hindi mo dapat sinabi sa kanila, Isabela. Nakita niya ang batang bersyon ng kanyang sarili na may hawak na isang lumang laruang kabayo. Parang isang mamahaling laruan na tanging mga mayayamang bata lang ang may-ari. Sinabi ko lang naman ang totoo. Humihikbing sagot ni Isabela. May masamang espiritu dito, Alfonso. Hindi mo ba ito nakikita? Alfonso. Biglang bumigat ang dibdib ni Miguel. Alfonso Rodriguez, ang pangalang sinabi ni Aling Marta, ang kanyang ama. Hindi niya ito ama. Siya ito. Siya si Alfonso. Hindi siya isang bisita sa bahay na ito. Siya ang nagdala ng sumpa. Siya ang nagkanulo kay Isabela. Ang pagpapatapon kay Isabela, nagbago ang eksena. Nakikita niyang hinila si Isabela ng mga tagapaglingkod ng pamilyang Rodriguez. Nagmamakaawa ito, pilit na nagpapaliwanag. Hindi ako nagsisinungaling. May espiritu sa bahay na ito. May masamang nilalang dito. Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang pamilya. At nakita niya ang batang si Alfonso. Nakatingin lang, walang ginagawa. Siya ang nagsumbong. Siya ang dahilan kung bakit ikinulong si Isabela sa silid sa itaas. At siya rin ang dahilan kung bakit napahinto ang eksena. Napuno ng itim ang paligid. Bumalik siya sa kasalukuyan. Naroon pa rin si Aling Marta sa harapan niya. Ang kanyang mga matay nanginginang sa dilim. Ngayon mo ba naaalala? Tanong nito. Isang ngiting puno ng puot ang lumitaw sa kanyang labi. Napaluhod si Miguel. Hindi ito maaari. Siya ang nagdala ng sumpa sa pamilyang Rodriguez. At ngayon, siya ang kailangang magbayad ng utang. Dahil sa ginawa mo noon, bulong ni Aling Marta, hindi ka na makakatakas ngayon. At bago pa makasigaw si Miguel, bumukas ang pinto ng bodega at isang pares ng dilaw na mata ang tumambad sa kanya. Hindi makagalaw si Miguel. Nakatitig siya sa pares ng dilaw na mata na unti-unting lumilitaw mula sa dilim. Ang paligid ay nilamon ng isang matinding katahimikan. Walang hangin, walang tunog. Tanging ang malamig at nakapanghihilakbot na presensya ng nilalang. Sa harapan niya ang kanyang nararamdaman. Miguel, isang basag at mahina ngunit malinaw na tinig ang lumabas mula sa anino. Hindi ka na makakatakas. Blag! Biglang bumagsak ang kahoy na pinto ng bodega. Nagpadilim sa buong paligid. Ngunit hindi na niya kailangan ng liwanag dahil nakita niya ito. Isang mataas at payat na nilalang na may balat na kasing itim ng abo, mahahabang daliri, at isang ngiting puno ng matatalas na ngipin. At ang pinakamalupit sa lahat, ang dilaw nitong mata na nagbabaga sa galit. Ang tunay na mangkukulam na paatras si Miguel, nanginginig ang buong katawan niya. Sino ka? Pilit niyang tanong. Kahit halos hindi na lumabas ang kanyang boses. Dahan-dahan itong lumapit.
Ang kanyang matatalas na kuko ay gumagala sa kahoy na dingding. Parang sinusuri nito ang paligid, tila may hinahanap. Matagal na kitang hinihintay. Wika nito sa isang mapanuksong tinig. Dahil ikaw ang nagbalik sa akin. Napatingin siya kay Aling Marta, na ngayon ay tila wala ng buhay. Nakalugmok sa isang sulok ng bodega. Hindi niya alam kung nawalan lang ito ng malay o may mas malalang nangyari rito. Ano ang gusto mo sa akin? Tanong ni Miguel. Pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Ngumiti ang nilalang. Mas lumawak ang nakakatakot nitong bibig. Gusto kong ibalik mo ako sa mundo. Ano? Napaatras si Miguel. Anong ibig mong sabihin? Dugo mo, Miguel. Bulong nito, habang dahan-dahang inilalabas ang isang lumang, itim na kutsilyo mula sa dilim. Dugo ng isang Rodriguez, isang dugo ng taksil. Ang alaalang ikinubli sa isang iglap, parang may pumutok sa kanyang isip. Nagbalik ang isa pang alaala, isang alaala na hindi pa niya nakikita noon. Isang batang si Alfonso, nakatayo sa gitna ng isang silid. May hawak na kutsilyo na balot ng dugo. At sa harapan niya, ang nakabulagtang katawan ni Isabela. Siya ang pumatay kay Isabela. Siya mismo. Ang katotohanan ng sumpa, bumalik siya sa kasalukuyan. Hingal na hingal at nanginginig. Hindi na niya maikakaila. Siya ang dahilan ng sumpang ito. Ang nilalang sa harapan niya ay hindi basta-basta espiritu. Ito ang bumuhay sa kanya upang parusahan siya. Wala nang iba pang paraan. Wika ng nilalang. Ibabalik mo ako o susunduin kita ng kasama mo. At sa isang iglap, may lumitaw sa tabi nito. Isang batang babae na may mahabang buhok. Maputla. Nanginginig. Si Isabela. At sa kanyang bibig, isang pabulong na tanong ang lumabas. Isang tanong na halos ikapigil ng hininga ni Miguel. Bakit mo ako pinatay? Napaatras si Miguel, hindi makapaniwala sa nakikita. Si Isabela, buhay? Hindi siya buhay. Maputla ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang mga labi ay may bahid ng dugo. Ngunit nakatayo siya. Nakatingin siya kay Miguel. At sa malamig at nanginginig na tinig, muli niyang tinanong, bakit mo ako pinatay? Ang sigaw ng nakaraan, nag-echo ang tanong ni Isabela sa buong silid. Para itong lumulutang sa hangin, bumabangga sa mga dingding, paulit-ulit na bumabalik sa pandinig ni Miguel. Bakit mo ako pinatay? Bakit mo ako pinatay? Napaluhod si Miguel. Hinahabol ang kanyang hininga. Hindi totoo ito. Hindi ako pumatay sa'yo, Isabela. Hindi ako ang may kasalanan. Pilit niyang sigaw. Ngunit kahit siya ay nag-aalinlangan na. Dahil sa kanyang isipan, patuloy ang pagbabalik ng mga alaala. Si Alfonso, siya mismo, si Isabela, umiiyak sa harapan niya. Isang kutsilyo, puno ng dugo, ang mangkukulam at ang huling sakripisyo. Nang marinig ang kanyang sagot, tumawa ng mahina ang nilalang na may dilaw na mata. Lagi na lang kayong mga Rodriguez, puro kasinungalingan. Humakbang ito palapit kay Miguel. Ang matatalas nitong kuko ay dumampi sa kanyang balikat. Nagbaga ang mga mata nito sa galit. Wala nang iba pang paraan. Sa isang iglap, hinila siya nito patayo. Napasigaw siya sa sakit. Pakiramdam niya ay parang nilalapnos ang kanyang balat sa pagkakahawak nito. Isang dugo ng Rodriguez ang bumuhay sa sumpang ito. Bulong ng nilalang. At isang dugo ng Rodriguez ang dapat magsara nito. Muli nitong tinaas ang lumang itim na kutsilyo. Magsakripisyo ka, Miguel, o ikaw ang magiging kasunod na biktima. Ang desisyon na patingin si Miguel kay Isabela. Nanginginig ito,
Tila nahihirapan, ngunit ang mga mata nito ay nagmamakaawang makalaya. At sa loob-loob niya, naintindihan niya ang lahat. Hindi siya si Miguel, siya si Alfonso. Siya ang gumawa ng kasalanan. At ngayon, kailangan niya itong bayaran. Humarap siya sa nilalang. Hindi na nanginginig. Kung ito ang kailangan para matapos na ang sumpang ito, gawin mo na. Ngumiti ang nilalang. Isang ngiting puno ng kasiyahan. Napakabuti mo, Miguel. At saka nito ibinaba ang kutsilyo. Sa isang iglap, Shrak! isang matalim na sakit ang dumaloy sa dibdib ni Miguel. Napasinghap siya, nanlaki ang kanyang mga mata. Para siyang natunaw sa sariling katawan. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Tapos na ang laro, Miguel. Bulong ng nilalang. Ngayon, magbabayad ka na. Dahan-dahang bumaba ang kanyang paningin. Nakita niyang nakabaon sa kanyang dibdib ang itim na kutsilyo. At mula rito, unti-unting lumalabas ang madilim na usok. Parang hinahatak ang kanyang kaluluwa palabas ng katawan niya. Sa sulok ng kanyang paningin, nakita niyang nakatitig sa kanya si Isabela. Ngunit hindi siya natatakot. Sa halip, may luha sa kanyang mga mata. Salamat, Alfonso, bulong nito. Matatapos na rin ang sumpa. Ang pagkawasak ng sumpa, Vlad. Biglang yumanig ang buong bodega. Isa-isang bumagsak ang mga lumang kahoy, pumutok ang mga bintana, at sumabog ang mga kandila. Ang nilalang na may dilaw na mata ay napaatras, tila nasusunog sa liwanag na nagmumula kay Isabela. Unti-unting naglaho ang kadiliman sa paligid. Hindi ito maaari, sigaw ng nilalang. Pilit na humahawak kay Miguel. Hindi ka dapat makalaya. Ngunit hindi na siya makagalaw. Ramdam niyang nawawalan siya ng bigat. Tila may humihila sa kanya paitaas, malayo sa dilim, palapit sa isang liwanag na hindi niya maipaliwanag. Bago tuluyang mawala ang kanyang ulirat, narinig niya ang huling bulong ni Isabela. Paalam, Alfonso. At sa isang iglap, naglaho ang lahat. Ang bagong umaga, mataas na ang ang araw ng magising si Miguel. Nasa labas na siya ng mansyon. Wala na ang bodega. Wala na ang kadiliman. At higit sa lahat, wala na ang sumpa. Napaluhod siya sa damuhan, pilit inaalala ang lahat ng nangyari. Siya pa rin si Miguel, ngunit alam niyang isang parte sa kanya ang nawala na. Napatingin siya sa lumang mansyon. Tahimik na ito, tila isang abandonadong lugar na wala ng masasamang espiritu. Natapos na ang sumpa. Ngunit bago siya tumayo, may narinig siyang isang mahina at malamig na bulong sa kanyang likuran. Hindi pa tapos ang lahat. Napapitlag si Miguel sa bulong na iyon. Hindi pa tapos ang lahat. Sino yon? Dahan-dahan siyang lumingon. Pilit inaayos ang kanyang paghinga. Wala siyang nakitang tao. Tanging ang lumang mansyon ang nakatayo sa kanyang harapan. Tahimik, parang wala ng buhay. Pero bakit may bumubulong pa rin sa kanya? Miguel, napatingin siya sa lupa. May anino roon. Isang anino na hindi sa kanya. Ang aninong wala ng katawan, mabilis siyang umatras. Pero nanatili ang anino sa kanyang harapan. Hindi gumagalaw. Hindi nagbabago. Isang anino ng isang babae. Huwag mo akong iwan. Nanginig ang kanyang katawan. Nakilala niya ang tinig na iyon. Si Isabela. Ang nakatagong katotohanan, pero tapos na ang sumpa. Mahina niyang bulong. Napalaya ka na. Hindi ba? Miguel! Biglang lumamig ang paligid. Mula sa anino, unti-unting lumitaw ang isang malabong imahe. Si Isabela. Nakatayo sa harapan niya. Pero iba na siya ngayon. Maputla. Wala nang luha sa kanyang mga mata. At higit sa lahat, may galit sa kanyang muka. May isang bagay kang hindi pa nalalaman. Malamig nitong wika. Hindi ako ang unang biktima. Napasinghap si Miguel. Ano ang ibig mong sabihin?
Humakbang palapit si Isabela at sa isang iglap, bumalik na naman ang kanyang alaala. Ang unang biktima. Isang imahe ng isang batang babae ang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi si Isabela. Mas bata ito. Mga 6 o 7 taong gulang lamang. May mahabang buhok at suot ang isang lumang puting bestida. At sa kanyang leeg, may bakas ng mga daliri. Sinakal siya. At sa tabi ng kanyang katawan, nakatayo ang batang si Alfonso. Nakangiti. Siya ang pumatay sa bata. Ang mas malalim na lihim ng laki ang mga mata ni Miguel. Hindi ako pumatay ng ibang tao. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may isang parte ng kanyang alaala ang nawala. At ngayon, unti-unti itong bumabalik. Si Isabela ay hindi ang unang biktima. May nauna pa. At ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi pa tapos ang sumpa. Dahan-dahang lumapit si Isabela. Kung gusto mong matapos ito ng tuluyan, tumingala siya at sa kanyang likuran, nakita niya ang lumang mansyon. Hindi pa ito tapos. Kailangan niyang bumalik. At sa huling bulong ni Isabela, hanapin mo siya. Nalaman niyang nasa loob pa rin ng bahay ang totoong halimaw. Hindi pa tapos ang sumpa. Nakatayo si Miguel sa harapan ng lumang mansyon. Muling pinagmamasdan ang malalaking bintanang tila mga matang nakatitig sa kanya. Isang lihim pa ang nakatago sa loob. Isang biktima bago si Isabela. At ngayon, kailangan niyang hanapin ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa lumang pinto. Sa sandaling itinulak niya ito. Kriek! Muling bumukas ang madilim na bahay. At sa unang hakbang niya papasok, parang bumalik sa kanya ang lahat ng masasamang alaala. Ang silid ng mga multo, tahimik ang loob ng mansyon. Malamig. Mabigat ang hangin. Hindi ito ang tahimik na nagpapahinga. Ito ang tahimik bago ang bagyo. Dahan-dahang gumala ang paningin niya. Sa bawat sulok, may mga lumang kasangkapan, basag na salamin, at sapot ng gagamba. Ngunit ang nakapagpatigil sa kanya ay isang bagay na noon lang niya napansin. Sa dulo ng pasilyo may isang saradong pinto. Hindi niya pa iyon nakikita noon. Hanapin mo siya, gaya ng sinabi ni Isabela. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya, ramdam niyang may nagbabago sa paligid. Ang hangin ay parang bumibigat. Ang katahimikan ay tila puno ng mga bulong na hindi niya marinig ng buo. At nang itaas niya ang kamay upang hawakan ang seradura, blag! Biglang bumukas ang pinto. Ang larawan sa pader na palunok si Miguel at marahang pumasok sa silid. Maliit ito, puno ng alikabok at tila matagal nang hindi nagagalaw. Sa gitna ng kwarto, may isang bagay na agad pumukaw sa kanya. Isang lumang larawan sa pader. Lumapit siya at pinagmasdan itong mabuti. Ito ay larawan ng isang pamilyang nagpost sa harap ng mansyon. Isang lalaki at isang babae. Ang mga magulang. Isang batang lalaki, si Alfonso. At sa harapan nilang lahat, isang batang babae. Siya ang naunang biktima. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Ang mukha ng bata sa larawan, binura ito. Sinadya itong scrape hanggang sa wala nang matira. Sino siya? At bago pa niya mahawakan ang larawan, Miguel, nanigas siya. May batang boses sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon at sa sulok ng silid may nakatayo. Isang batang babae. Nakatungo ang ulo. Mahaba ang buhok. Nakaputing bestida. At sa kanyang leeg, may bakas ng mga daliri. Nahanap mo na ako. Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Nahanap niya na ang naunang biktima. Isang batang babae. Nakatayo sa sulok ng madilim na silid. Nakaputing bestida, mahaba ang buhok, at sa kanyang leeg, may bakas ng kamay.
Sinakal siya hanggang sa mamatay. Nahanap mo na ako. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig. Parang lumulutang sa hangin. Hindi gumagalaw si Miguel. Hindi rin gumagalaw ang bata. Hanggang sa dahan-dahan nitong tinaas ang muka. At doon niya ito nakita. Ang mukhang nawawala, wala siyang muka. Blanko. Walang mata. Walang ilong, walang bibig. Tila binura ito. Gaya ng larawan sa dingding. Ngunit kahit wala siyang mata, ramdam ni Miguel ang titig niya. Miguel, naaalala mo na ba ako? Nanigas siya. May kung anong pumutok sa kanyang isipan. At sa isang iglap, ang nawawalang alaala. Nagbalik ang isang matagal nang nakatagong alaala. Si Alfonso, isang batang lalaki. Siya ay nasa loob ng mansyon. May hawak na laruan. May kasamang bata. Isang batang babae. Ang kanyang kapatid. Miguel, bakit mo ako kinalimutan? Napasinghap siya. Hindi lang siya biktima. Siya ang kapatid ni Alfonso. Ang nawalang Rodriguez. At ngayon, nandito siya. Bumalik upang singilin ang kanyang utang. Ang katotohanang itinago, hindi imposible. Bulong ni Miguel, nanginginig. Wala akong kapatid, hindi ito totoo. Ngunit hindi nagsinungaling ang kanyang alaala. Tama si Isabela, hindi niya alam ang buong istorya. Si Alfonso ay may kapatid at siya ang unang pinatay. Ngunit bakit? Dahan-dahang lumapit ang bata. Unti-unting bumagal ang mundo ni Miguel. Sa isang iglap, naramdaman niyang hindi na siya si Miguel. Siya na ulit si Alfonso. At muling bumalik ang isang eksena sa kanyang isipan. Isang madilim na gabi sa mansyon. Isang batang babae ang umiiyak. At si Alfonso, mahigpit na nakahawak sa kanyang leeg. Nakahawak si Alfonso sa leeg ng bata. Mahigpit. Sobrang higpit. Nagpupumiglas ang bata. Umiiyak. Nagmamakaawa. Ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi bumibitaw. Kasalanan mo to! Sigaw ng batang Alfonso. Ikaw ang paborito nila. Lahat ng gusto mo binibigay nila. Pero ako wala. Kuya, hindi ko kasalanan. Isang saglit, isang iglap. At pagkatapos, tumigil ang pagpupumiglas. Ang pagbabalik sa kasalukuyan. Hindi ako yon! Napasigaw si Miguel at napaatras. Bumalik sa kasalukuyan. Hingal na hingal siya, nanginginig. Habang nakatingin sa bata sa harapan niya. Ang kanyang nakalimutang kapatid. Ang kanyang unang biktima. Si Ana Rodriguez. Ang katotohanang hindi matanggap. Miguel, alam mo na ngayon. Dahan-dahang lumapit si Ana. Sa wakas, nakita niya na ang kanyang muka. Isang malungkot na bata. May mga matang puno ng hinanakit. Ikaw ang pumatay sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit nagsimula ang sumpa. Hindi ako si Alfonso. Ngunit alam niyang hindi totoo ang kanyang sinasabi. Siya si Alfonso. Siya ang batang pumatay sa sarili niyang kapatid. At bilang parusa, binura ng sumpa ang kanyang alaala. Ang huling pagsubok. Paano ko ito matatapos? Bulong ni Miguel. Hindi makatingin kay Ana. Paano kita mapapalaya? Isa lang ang paraan. Dahan-dahang tinaas ni Ana ang kanyang maliit na kamay. Sa kanyang palad, lumitaw ang lumang kutsilyong may itim na hawakan. Ang parehong kutsilyong ginamit ng nilalang sa kanya noon. Bawiin mo ang ginawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Anong ibig mong sabihin? Humakbang si Ana palapit. At sa malamig at mahina niyang tinig, sinabi niya ang huling hakbang. Ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Kapalit ng sayo. Ang sakripisyo, Shrek. Isang matinding sakit ang bumalot kay Miguel. Tumitig siya sa kanyang dibdib. Nabaon na ang kutsilyo. Pero hindi niya ito naramdaman bilang parusa.
Nararamdaman niyang siya ay pinalalaya. Mula sa kanyang katawan, lumabas ang isang anino, isang batang lalaking may dugo ang kamay. Si Alfonso, ang tunay niyang sarili. At sa unang pagkakataon, hinarap niya ang kapatid niya nang hindi tumatakbo. "Patawad, anak," ngumiti ang bata. "Tapos na, kuya." At sa isang iglap, ang pagwakas ng sumpa naglaho ang lahat ng multo. Nag-collapse ang lumang mansyon. At si Miguel, nagising sa labas, nakahiga sa damuhan. Malinis na ang paligid. Walang mansyon, walang kadiliman, walang sumpa. Sa huling pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya si Alfonso. Siya ay si Miguel Rodriguez. At sa wakas, malaya na siya. Wakas. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwento na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento, impormasyon, at entertainment. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming uploads. Hanggang sa muli at lagi kayong mag-ingat. Maraming salamat!